Handa po ang ilang taga-Infanta Quezon na lumikas pero umaasa pa rin po sila na hindi sila maapektuhan ng malakas na pag-ulan dulot ng Super Typhoon Egay. At may ulat on the spot si Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Andrew? Connie, makulimlim na panahon yung nararanasan natin dito sa Dinahican Port Infanta, Quezon. Lumalakas na rin yung hangin at yung alon sa dagat. Kaya naman yung mga bangka nakatabi na dito sa Pangpang. Hindi kasi pinapayagang lumayag yung mga sasakyang pandagat dahil nakataas pa rin yung signal number 1. May ilang magsasaka tayong naabutan, Connie, na nag-aararo pa rin ang kanilang palayan. Umaasa sila na di matuloy yung sinasabing malakas na ulan dahil masisira daw talaga ang kanilang tanim na palay. Ito rin yung inaasahan ng ilang karpintero dahil kapag umulan ng malakas, wala daw silang kita. Samantala, Connie, ang ilang residente nakahandang lumikas anumang oras kapag iniutos na ng lokal na pamahalaan. Ayaw daw kasi nilang magpakakampante lalo't bumabaha sa lugar kapag malakas ang ulan. Pero sabi ng weather specialist ng Pag-asa, hindi na gaanong maaapektuhan ng bagyong Egay ang Quezon Province. Kaya ang Quezon LGU walang ipinatupad na kanselasyon ng klase at pasok sa lalawigan, kabilang na sa Polillo Group of Islands. Wala pa rin naiulat na inilikas na residente sa probinsya dahil sa banta ni Bagyong Egay. Pero naka-alerto ang mga otoridad 24 oras sakaling kailanganin na maglikas. Samantala, Connie, sa tala ng Office of the Civil Defense Calabarzon, nasa mahigit sa 200 pasahero yung stranded sa mga pantalan sa southern at northern part ng lalawigan ng Quezon. Connie, Rafi. Maraming salamat, Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.